kung sincero talaga siya sa kanya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay, Oo. na nananakot sa mga retired na mga pulis. Ayun. Na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Oh. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. Nako! Alright, magandang araw sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ngunit hindi kagandahan itong ating balita sa ngayon. Ay, nako, mabubuisit ka talaga dito sa mga opisyal ng gobyerno. Pag narinig ninyo itong pahayag ni Senator Bato de la Rosa regarding po sa pananakot ng ICC kasabwat ang ilang mga kapulisan. At walang takot po ito na ibinulgar ni Senator Bato na mayroong mga ICC diyan daw sa hotel sa may Pasay na nag-iimbestiga kaugnay sa kaso ni Tatay Digong. Ang ginagawa daw ng ICC, nag-iimbita sila ng mga parang mga dating opisyal o police na siguro mga nai-appoint ni Pangulong Duterte dati at pinapapunta po sa hotel diyan sa Pasay. Tapos tinatakot po at pinipilit na tumistigo laban kay Tatay Digong para idiin po si Tatay Digong at si Senator Bato kasama na rin, At kapag hindi pumayag, tinatakot at binabantaan itong mga pulis na idadamay daw sa kaso. Idadamay daw sila sa kaso nila Senator Bato, nila Tatay Digong sa ICC. At tinutulungan daw ito ng ilang pulis, Kasi itong ICC, mga nag-iimbestiga, may mga kasabwat din na pulis. So talagang magagalit kayo dito sa gobyerno natin. Animal, Ere-ere, makinig po tayo sa pahayag po ni Senator Bato. Senator Bato, may alokhong reconciliation si Pangulong Bongbong Marcos and you've already said na kailangan ipakita ang kanyang sincerity. Paano niya maipapakita ang sincerity? Ano ho ang hinihiling ninyo? Si Attorney Sal Panelo, ang sabi po niya, dapat mapauwi si FPRRD. Tingin niyo ho ba, dapat din ho bang mangyari ito o may iba ho kayong kondisyon na nakikita o hinihingi sa Pangulo? Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kanya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay, na nananakot sa mga retired na mga pulis. Ayun. Na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. Nako! Medyo malabo po yung yung signal ni Senator Bato. Pero ulitin po natin ulitin natin ang bahagya. I-reverse ko lang. Ito po, pakinggan niyo mabuti. Aside from bringing back PRRD home, ay kung sincero talaga siya sa kanya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay, na nananakot sa mga retired na mga pulis, na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. So dapat, kung sincero na, itaguyod niya yung at tayuan niya yung kaya sinasabi na wala ng jurisdiction ang ICC dito sa ating bansa. Okay, so kasi ang tanong sa reconciliation na naman, hindi pa natatapos itong issue na itong reconciliation. Kung talagang sincere si BBBM sa reconciliation, dapat palayasin niya yung mga taga-ICC dyan na nag-iimbestiga dyan sa hotel sa may Pasay, Grabe po itong ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno.
talagang ganyan gawain nila, no? Dadampot sila ng testigo at tatakutin nila, no? Gaya ng ginawa nila sa Quadcom, no? 'Di ba si Grijaldo kinausap ni Dan Fernandez at ni Abante, no? Buti na lang na natalo na itong dalawang ito. Buti sa kanila, no? At pinipilit pumirma ng affidavit. Mala sindikato yung ginagawa, no? Ibig sabihin, wala talagang testigo itong mga taga-ICC, no? Si Tatay Digong nililitis na eh. Nasa ICC na, nakakulong na, at nililitis na. Ang pinag-aargumentuhan yata nila ngayon ay ang jurisdiction dyan sa ICC. At pinagpipresenta na itong prosecutor ng mga ebidensya at ng mga testigo laban kay Tatay Digong. Kaya nabalita po, di ba? Kaya pala humihingi ng palugit itong mga prosecutor, extension, ano, sa pagpresenta ng testigo at kung may ebidensya, hindi pa raw handa itong prosecutor. So ibig sabihin, wala silang testigo talaga. Wala silang testigo. So ituloy natin tong pahayag ni Senator Bato. Sabi nila walang jurisdiction, pero ngayon ang dami mga pulis na pinapatawag doon sa hotel dyan sa Pasay para kausapin ng mga investigator ng ICC. Nako. So anong ibig sabihin yan? May ginagawa ho ba kayo, Senator, para i-counter itong ganitong mga hakbang? Well, magkaganda kami ng hearing. Yun. At yung mga tao na involved dyan, yung mga Pilipino na mga taksil sa ating soberenya Tama. ay mananagot yan. Magpapatawag kami ng hearing. Kilala namin yung mga tao na sangkot dyan, na sige patawag ng mga pulis. At pagdating doon sa hotel, tinatakot yung mga pulis natin na kung hindi kayo magpirma nitong affidavit na ito, na dinidiin si Duterte at si Bato, ay damay kayo sa kaso. Nako. Kaya kung ayaw niyo madamay sa kaso, pirmahan niyo ito affidavit na ito. Kawawa nga ang mga pulis eh. I hope the PNP should take care of its people. Nako. Yun ang tingin ko eh. Bakit lang ginaganon yung mga tao nila? Pati yung mga retired na mga pulis, pinapatawag nila doon at tinatakot. Porke retired na, powerless na, wala na sa organisasyon, igaganunin na lang ninyo. Hindi niyo kinoconsider yung kanyang serbisyo, na yung buhay niya na kanyang dinidicate dyan sa Philippine National Police. Porque ngayon retired na, tatakot-takutin na lang ninyo na kung hindi kayo sign ng affidavit ay damay kayo sa kaso. So ito nga yung sinasabi ni Senator Bato, tama eh, no? Una, ang katwiran nila, yung Interpol, 'di ba? Sabi nila wala talagang jurisdiction ng ICC, pero dahil sa Interpol kailangan natin anong tawag ba nun? Kailangan nating makipagtulungan sa Interpol. Yan ang katwiran nila, Interpol. O itong ginagawa ng ICC dyan sa Pasay, sa hotel, nag-iimbestiga. Tapos nananakot ng mga dating pulis, mga retired na pulis, at dinadampot nila bilang testigo, at pag ayaw pumayag tatakutin, no? So hindi na po sakop ito ng Interpol. Bakit pinapayagan pa rin? 'Di ba? So hindi totoo yung dahilan lang nila yung Interpol, para siguro hindi sila sisihin, ano? Lalo na si PBBM, nililinis talaga niya lagi yung katawan niya eh. Nililigtas niya, no? Nagkukunwari, nanloloko, patuloy na tayong binubudol nitong presidenteng ito. So ganyan yung style. Inililihis lagi niya yung katawan niya. Tuloy natin. Ang daming pulis na pinapatawag nila. Yung mga ICC na yan, namimihasa yan dahil masyadong malakas yung kooperasyon na pinapakita ng PNP mismo at ng gobyernong ito. So, how come
sabi nila, hindi na tayo under sa ICC. Oo. Wala na jurisdiction ng ICC sa atin. Oo. Napilitan lang ko nung dalhin si Pangulong Duterte doon sa Dahig dahil sa Interpol na yan. Oo. Oh, ngayon, wala namang Interpol na nag-request na mag-imbestiga dyan. Oo. ICC mismo, investigator sa nandito ngayon sa atin at nag-imbestiga, sobra yung ginagawa nila. Walang sinseridad yan kung gano'n. Ang pinakaunang gawin ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Marcos dapat, palayasin niya yan, i-deport niya yung mga ICC investigators na yan na andito ngayon, na nananakot sa ating mga kapulisan na mag-testigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero ng kanyang reconciliation na hinahangad. Okay, napakamalas natin sa presidenteng ito, no. Biruin nyo, mga banyaga yan eh, mga dayuhan yang ICC na yan eh. Tapos, ang ginagawa nila, tinatakot nila yung mga Pilipino na mga pulis. Yung iba daw eh, retired na, no? Ibig sabihin, yung mga dayuhan, tinatakot yung mga Pilipino sa sarili nating bansa. Ano? Sabi nga ni Senator Bato, mga taksil itong nakikipagsabuatan na pulis. Ang tindi ng gobyerno natin ngayon, ano? Kaya pala sa September pa yung talagang, 'di ba, in-schedule yan yung talagang paglilitis ni Tatay Digong. Kaya pala sa September pa in-schedule dahil siguro kulang sila sa ebidensya o walang ebidensya, wala silang testigo. Kaya ang haba ng ang haba ng gap, ano? Kaya doon ako nagtaka eh, ganyan ba maglitis ang ICC? Sa September pa uli yung susunod na paglilitis. Sana ito pong pahayag ni Senator Bato ay malaman po ng abogado ni Tatay Digong, si Attorney Kaufman, di ba? Guys, i-share nyo po itong video na to doon sa mga, di ba may mga vlogger sa Dahig o kaya kay Attorney Roque, no? Ito pong pahayag ni Senator Bato, no? Kasi yung attorney ni Tatay Digong, si Kaufman, di ba lumalabas yon, pumupunta sa mga nagtitipon doon ng mga Duterte supporters at nai-interview si Attorney Kaufman, di ba? May SMNI pa nga pala doon. So dapat malaman ito, kung hindi pa alam, ipaalam nyo, i-share nyo itong pahayag ni Senator Bato, kila Harry Roque, doon sa mga vlogger at sa SMNI para maitanong kay Attorney Kaufman at malaman na rin ni Attorney Kaufman. So ang prosecutor pinagpipresenta na ng ebidensya at testigo pero humingi ng extension kasi hindi pa raw handa, hindi pa raw ready itong prosecutor na magpresenta ng mga testigo, mga ganyan, bla bla bla, no? Nasa balita po 'yan. Kaya tayo nagtataka eh. Nagtataka rin si Jason Sa, no? Ang tagal-tagal na nitong kasong ito. Yung ikinaso nila is 2011 pa, 2014, no? Nung hindi pa presidente si Pangulong Duterte, meron na raw nagawang may mga napatay na raw si Pangulong Duterte, meron na raw crime against humanity na nangyari, no? Hanggang 2019, no? So 2011 hanggang 2019, 8 years ang pagitan. Hanggang ngayon, hindi pa sila makapagpresenta ng testigo. Hindi pa rin ready, no? Katakataka, no? Meron nga ako narinig, no? Yung bilang ng ikinaso kay PRRD, Tatay Digong, ay 43 lang, di ba? Nabalita yan. May nagsabi, bakit yung mama sa pano, ang namatay dun is 44, no? Sa isang araw lang. Ito po ay 43. Sa loob ng 8 araw. Yan lang po yung parang inireklamo nila, ikinaso nila kay Tatay Digong.
43 victims. Mama sa pano, 44, isang araw lang eh. Kaya ito pong mga kasabwat na pulis ng ICC, hindi naman ito kikilos ng walang utos. Yung walang basbas, no, galing sa itaas. Kaya sabi ni Senator Bato, hindi sincere ang reconciliation ni BBM. Patuloy tayong niloloko, walang patid yung pambubudol sa atin. Hayop na yan. Animal. Dinudurog nila ang mga Duterte para manatili sila sa pwesto at tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw. Kawawa ang Pilipinas, kawawa tayong mga Pilipino sa ilalim nitong rehimeng Marcos. Okay, pag-usapan din po natin, idadagdag ko lang, no? Ito pong si Senator Risa Hontiveros, kahapon po ay nagpa-press con siya, no? At may nagtanong, may nagtanong daw na kung siya ay may balak na tumakbo in a higher position sa 2028. Pero alam ko yung mga ganyang eksena. Alam ko mga nag-abot yan eh. Halimbawa tumawag ng isang reporter, mamaya itanong mo kung may balak akong tumakbo sa higher position sa 2028. So ito 5,000. Barya lang naman kay Senator Risa Hontiveros yan. Ganyan yan eh. Ganyan po yung mga yan. Kasi wala namang mga balak magtanong ng yan eh. Ma'am, tatakbo ba kayong presidente sa 2028? Wala. Kay BP Sara, laging tinatanong dahil alam nila interesado yung taong bayan eh sa magiging sagot ni BP Sara, pero sa magiging sagot ni ni Risa Hontiveros wala naman nagkaka-interest diyan. kailangan pa niyang sigurado yan. Kaya yung mga reporter, mga media, malalakas kumita yan. Tanong mo to, ito 5,000. Ganun lang yung mga style ng mga senador. So ito po, ayon sa GMA News, ito yung quote, no, sa kanyang interview. I'm not saying no. I'm open to all possibilities. At yun yung hinihingi ko din sa lahat ng mga kasama sa oposisyon or independent bloc, na maging bukas kami sa lahat ng possibilities. Dinamay pa yung iba. At sa isa't isa, alang-alang sa oposisyon at alang-alang sa ating mga kababayan, Hontiveros said. So, nagpahayag si Risa Hontiveros na bukas siya sa pagtakbo ng mas mataas na posisyon sa 2028. Ang tanong, ang survey mo po, Ginang Hontiveros, parang kasing taas lang ng takong ng bakya 1% ka lang sa survey Parehas lang kayo ni Tamba. Maglalaban pa kayo ni Tamba. Kung ako Pinklawan, halimbawa mga pan ako ng Dilawan, no? Pinklawan. O isa akong Pinklawan, Dilawan. Mas gugustuhin ko na si Leni Robredo. 'Di ba? Kung tatakbo mo ito, sasabihin ko, ma'am, kayo na lang, ma'am Leni, kayo na lang tumakbo kaysa dito. Kasi si Leni, number 3 sa survey, meron siyang 10%. Ito 1% lang si Risa Hontiveros Nakikita mo, ito yung sinabi ko nakaraan, after election, midterm election, ayan na, magpupormahan na yan yung mga gustong tumakbo, di ba? Ito naman, kaya nagpa-press con dahil gusto niya lang i-announce na bukas siya. Kaya nagpa-press con po yan at kumuha ng isang reporter, itanong mo to, ito 5,000. Gusto niyang i-announce na open siya, no? Willing siya, at ayaw niya lang sabihin na may matayog siyang pangarap kagaya ni Martin Romualdez. Ang titindi ng mga pangarap nito. Buti kung lumalabas sa survey, mga kilala na sila Unlike nung kay Tatay Digong noong tumatakbo siya ng pagka-presidente at
sinasabi niya nga na hindi siya tatakbo, no? Ang survey lang sa kanya nasa 3%, 4%, no? Pero nung nag-umpisa na yung kampanya at nag-file na si Tatay Digong ng nag-switch na ng ang tawag ba na to, affidavit, ay ano, yung ano to ba, COC, Certificate of Candidacy. 'Di ba may unang nag-file yung isang barangay captain, taga PDP, doon pinalitan ni Tatay Digong. So siya na yung official candidate ng PDP. At nung nag-umpisa ng kampanya, unti-unti na siyang umangat. Nung una, ang survey sa kanya 3 or 4 dahil hindi pa siya kilala. Hindi talaga siya kilala. Unlike kila Ontiveros, kila Martin, kilala na. Pero ang survey sa kanya, sa kanila 1% pa rin. Unlike kay Tatay Digong, hindi pa siya masyadong kilala. 3 or 4%. Okay lang, hindi pa siya kilala eh. 'Di ba? So nung nag-umpisa na ang kampanya, doon unti-unti tumataas yung kanyang survey, at nung nagdebate, talagang pumalo ng mataas yung kanyang survey. At sa huling isang linggo, nag-number 1 na siya sa survey bago mag-eleksyon. Iba po yung kay Pangulong Duterte, iba kay Risa Hontiveros, kay Tamba, mga kilala na sila eh. Kahit kilala na, bagsak pa rin sa survey. Kaya mga imposible yung mga pangarap nito eh. At masabi ni Hontiveros, mag-iimbestiga daw siya tungkol dyan sa prime water. O, tungkol na naman sa mga bilyar. May nagpapakilos talaga dito kay Risa Hontiveros. Kasi eto nga, nakianib ang mga Duterte kay VP Sara, kaya ganyan ang ginagawa. So lahat talaga ng kumukontra, ng kumbaga medyo bumabanat sa gobyerno, talagang ganyan ang gagawin, gigipitin hanggang sa ipakulong. Talagang wawasakin ka ng Marcos administration. Kapag kumbaga pumapalag ka sa kanila, pumapalag ka, eto sa'yo. Para na rin sa mga, halimbawa, yung Duterte Youth Party List, no? Nagsampa sila ng impeachment kay PBBM. Ay, nagsampa ka, eto ngayon, kakanain ka namin. So, kinakana ngayon yung Duterte Youth, hindi pinroclaim, no? So, yung ibang mag-iisip na magsampa ng impeachment, matatakot na, ganyan ang gagawin sa Duterte Youth. Ganyan din po yung ginagawa nila sa mga bilyar, pananakot din sa mga susunod pa o nag-iisip pa na pumalag dito sa administrasyon, sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Lahat ng papalag, talagang ganyan ang gagawin. Wala talaga. Kawawang-kawawa talaga itong bansa natin dito sa pamumuno nila. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.